Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala. Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino, kung gayon, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't nung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos.
O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa mga hinihingi sa atin sa buhay ay ang mag-decide. Magpasya. Araw-araw kailangan tayong magpasya. Kung ano ang kakainin, kung ano ang papanuurin. Mga ordinaryong desisyon lang naman ang mga ito. Pero may mga mabibigat na desisyon din. Kung makakabakasyon ba tayo? Kung makakabakasyon ba ako? Kung papasok ba ako sa trabaho ngayong araw? Kung magpapadoktor ba ako? Pero mas may mahalagang desisyon din. Kung magpapakasal ba ako sa kaibigan kong ito o hindi. Kung aalis ba ako sa trabaho. Kung lilipat na ba ako ng bahay. Sa mga mahalagang desisyong ito, may magkakaroon ng long-term effect sa buhay mo o maging sa iyong pamilya. Kanino ka humihingi ng payo? Sino ang pinapakinggan mo? Ang nanay? Ang asawa, ang matalik na kaibigan? Nagsasangguni din ba tayo sa Diyos? Nagdarasal ba tayo bago tayo kumuha ng mabibigat na desisyon? Naniniwala ba tayo na gusto ng Diyos na tumulong sa atin? Na ayaw niyang magkamali tayo? Na nandiyan ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin sa katotohanan? At nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa ang mabuti. Sa ating Ebanghelyo ngayon, hinihikay tayo ni Jesus na magpasya ng mabuti. Nagbigay siya ng 2 halimbawa. Una, ang magpasya ang isang tao kung magpapatayo ba siya ng tore o sa atin pa ng malaking apartment. Kaya ba niyang ipatapos ito? Pangalawa, ang pagpasya ng isang hari na makikipagdigma sa isang kaharian na sasalakay sa kanya nang may 20,000 kawal na siya ay may 10,000 lamang. Dapat magpasya ng mabuti. At kung ano man ang pasya niya, dapat handa siyang itaya ang lahat ng mayroon siya upang maging maayos ang mga kinahinanatnan. Ganoon din tayo. Magpapasya ba tayong sumunod kay Jesus? Hindi ito madali. Handa ba nating itaya ang lahat? Limutin ang ating sarili? Buhatin ang ating krus? Handa ba tayong unahin ang Panginoon kaysa ating asawa, ating kaibigan, pati ng ating sarili? Kaya ba natin yan? Kung minsan, mahirap intindihin ang Diyos. Mahirap ang Kanyang hinihingi. Pero, naniniwala ba tayo sa Kanya? Oo, ang kalooban niya ay hindi natin matatarok. Ang kaisipan ng Diyos ay ibang-iba kaysa kaisipan natin. Pero may tiwala ba tayo sa Kanya na mabuti ang Kanyang balak para sa atin? Na sa bandang huli, kung susunod lang tayo sa Kanya, ito'y uuwi sa kabutihan. Kaya pagdasal natin, nabigyan tayo ng karunungan na alamin ang kalooban ng Diyos at sundin ito. Ito po ang ginawa ni Pablo sa pinakamaiksing liham niya na binasa natin sa 2 pagbasa. Ito ay ang kanyang personal na liham kay Filemon. Si Filemon ay isang disipulo ni Pablo. Nangyari na ang kanyang alipin na si Onesimo ay tumakas sa kanya. Nagtagpo si Onesimo at si Pablo at na-convert ni Pablo si Onesimo na magpabinyag.
naging Kristiyano at naging katulong pa ni Pablo kahit na noong mabilanggo si Pablo. Si Onesimo ang naglingkod sa kanya. Ibig sana niyang hayaan na lang si Onesimo na tumulong sa kanya sa bilangguan. Pero nung malaman niya na siya pala ay isang alipin ni Filemon na tumakas, ipinasya niyang ipabalik si Onesimo sa kanyang amo. Kaya sumulat kay Filemon, si Pablo, natanggapin na si Onesimo at huwag siyang pahirapan o parusahan. Kasi umalis siya bilang alipin, ngayon bumabalik siya bilang kapatid. Kapatid kay Kristo. Kristiyano na si Onesimo. Mahirap ang desisyon na ito ni Pablo, pero ginawa niya ang nararapat. Inuna niya ang karapatan ni Filemon sa kanyang alipin kaysa kanyang sariling pangangailangan. Sa ating pagdidesisyon, sana, mayroon din tayong ganitong attitude. Unahin natin ang iba kaysa ang ating sarili. Unahin natin ang nararapat kaysa ang ating gusto. Unahin natin ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa ating kagustuhan. Yan po ang hinihingi sa atin ngayon. Kailangan tayo magdesisyon. Ano ba ang basihan ng ating desisyon? Sana po, hindi lang ang gusto natin. Pahalaga natin ang dapat na mahalaga. At sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na kung ang pagdidesisyon ay tungkol kay Hesus. Ibibigay ba natin ang lahat para sa Kanya? Handa ba nating itaya ang lahat alang-alang sa ating pagsunod kay Kristo? Kaya mahalaga po ito. Pagdesisyonan po natin at huwag lang tayong magpabaya.